to give us the Word of God, let us all welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Hallelujah! Hello, check mic. Palakpakan natin ang Lord, ang buhay na Diyos. Amen! Muli, kamusta po kayo? Dapat ang sagot, mas mabuti kaysa dati. Paulit-ulit yan di ba? Kahit na may bit-bit po tayong iba't ibang uri ng kabigatan at pagsubok, Kristiyano na po tayo ngayon, ang tinatanggap natin at nararanasan ay tinatanggap at nararanasan din minsan ng mga unbeliever, pero ang kaibahan po natin, may Kristo tayo na minsan tagasalo ng ating mabibigat na dinadala sa buhay. Amen ba? Praise God. Be happy. Amen. Dadaan lang tayo sa mundong ito. Dadaanan lang natin ang lahat ng bagay, panandalian lang, bibisita lang yan, ang pinakamahalaga. Ang iniisip natin ay pangmulang hanggan at pangmatagalan, ang relasyon natin sa Diyos na buhay. Amen. May tanong po ako sa inyo. Meron ho ba kayong kaibigan o tao na hindi nyo malilimutan sa tanang buhay nyo sapagkat napakabait at napakabuti sa inyo? Meron ho ba? Meron kayong ganong karanasan? Di mo malimutan yung taong yon. Sa panahong ikaw ay laglag na laglag, sinalo ka. Sa panahong ikaw ay bagsak na bagsak, itinaas ka. Sa panahong walang-wala ka, tinulungan ka. Meron bang ganong uri ng tao sa inyo? May mga tao ba na nakatulong sa inyo at hindi pa rin napapagod tumulong sa inyo? Meron? Pahina na ng pahina. Mukhang nawawala na. Napansin niyo po na parang sa magulong mundong ito na napakaingay ng daigdig, parang kokonti na lang ang mabuting tao at mababait. Kaya nga nauso ang naskam ako, o di ba? Nabully ako. O di ba? Naloko ako. May maraming scammer ngayon na parang hindi na iniisip na pwedeng ang ginawa niyang kamalian sa kanyang kapwa ay pwedeng bumalik sa kanya. Sa salita ng mundo, karma. Sa salitang pambiblia, sowing and reaping. Hindi pwedeng nagtanim ka ng buto ng mansanas at ang iisipin mo na bubunga ay bunga ng ubas. Hindi. Yon ang kalakaran at batas ng buhay sa daigdig na ito. Hindi man bumabasa ng Biblia ang tao, anong itinanim mo, siya mong aanihin sa mundong ito. Batas na kung saan ay hindi natin mapapahindian. Kaya napakaganda po ng tema sa buwan ng Marso, pagpapaalala na kung ang espiritu ng kabutihan at kabaitan ay yayakapin po natin, mabubuhay tayong panatag na hindi nauubusan ng biyaya sa mundong ito. For the month of March, breakthrough kindness that brings favors. Everybody say, breakthrough kindness that brings favors. Amen. Papaliwanag uli natin sa mas mabilis sa paliwanagan. Pag sinabing breakthrough, ito ay pambihirang tagumpay. May mga pinagdaanang dapat basagin, na dapat mabuwal. Kaya mayroong pambihirang isinilang na liwanag ng pag-asa sa buhay. Amen. Breakthrough kindness that brings favor. Ephesians chapter 4 verse 32 ang ating Bible team. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ, God forgave you. Ang aking sermon title po ay it's all about the power that breaks closed door. Everybody say, the power that breaks closed door. Alam niyo po, iba-iba ang uri ng pintuan, di ba? Merong pintuan na talagang bakal na kahit ano gawin mo, hindi basta-basta mabubuksan yan. May mga pintuan na mga gusali na kung saan kapag nakalagay doon ang mahahalagang bagay, hindi birong ito ay mabubuksan agad-agad. Meron nga ngayon na uso na kung saan itapat mo lang yung mukha mo, bubukas na yung pinto. O may mga pinto ngayon sa mga supermarket, department store, itapat mo lang yung katawan mo, nako, bumubukas na. Amen. Pero sa kalakaran ng buhay, hindi lahat ng pinto na gusto mo mabuksan ay tapatan lamang mo ng sarili mo ay mabubuksan na. Spiritually speaking, may mga bukas na pinto at may mga saradong pinto, maging sa mga Kristiyano. Pero kapag sinabing pinto na madaling buksan, kapag may pananampalataya at nagpapakumbaba, sabi ng Biblia, I am the door. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ulitin ko po sa wikang Tagalog, sa halip maging mabait kayo, sabi mo sa katabi mo, ang bait mo. Natawa. Insulto sa kanya yan. Alam niya, hindi siya mabait. O, di ba? Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa
tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Uulitin ko po, may mga pintuan sa buhay natin na parang ayaw bumukas. Maaring ito'y pintuan ng promotion na hindi pa dumarating. Ang tagal na ng prayer mo, 5 years ka na nagpe-pray, 10 years. Mula nang gumraduate ka, talagang hindi ka pa gumagraduate, talagang inaay mo na tong kumpanyang to. Grabe na, ang dami mo nang ginawa pero hindi mabuksan yung pintuan ng kumpanyang yon na gusto mong pasukan. Maaring ito'y pintuan ng relasyon na nanatiling malamig. Ilang taon na, hindi kayo nakikibuan, parang nagkakaasiwaan pa rin. At minsan, pintuan ng ministry na parang wala yatang breakthrough yung ministry. Ay, teka, i-correct natin. Wala yatang breakthrough yung tao na nasa ministry. Amen po ba? Tama po ba? Mas madaling salita. Dahil yung ministry nandyan lang. Pag sinabing ito ay ministry of ushering, ministry of intercessory. So, ang dapat ma-breakthrough ay hindi yung ministry, kundi yung tao sa loob ng ministry. Tama po ba? So madalas iniisip natin, parang lahat ginawa ko na, nag-prayer na ako, kulang pa ba? O kailangan pa ng mas matinding fasting? Kaya ipa-fasting natin. Pero sa totoo lang, pero minsan ang susi ay hindi lamang nasa tuhod na nakaluhod, kundi nasa pusong marunong magpakita ng kabutihan. Kindness may look simple, walang spotlight, walang applause, pero sa kaharian ng Diyos, ang kabutihan ay may supernatural impact. Everybody say, supernatural impact. Meron pong sa Biblia na kung saan ay humarap sa Panginoon at nagulat siya, ang daming reward. Sabi ng Bible, sabi niya, Panginoon, kailan ka nauhaw at ikay aking pinainom? Kailan ka nagutom at ikay aking pinakain? Kailan ka nabilanggo at ikay aking dinalaw? Kailan ka nahubaran at ikay aking dinamitan? Ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng ginawa mong kabutihan sa iyong kapwa ay sa akin mo ginawa. Kadalasan po ay hinahanapan po natin ng programa para maiayos ang ating pamilya, ang ating sarili. Pero ang simpleng pangunawa, pagpapatawad at malasakit ay kayang magbukas ng pinto na hindi nabubuksan ng lakas at impluensya. Uulitin ko po, Ephesians 4:32 says, be kind and compassionate to one another. Palagay nyo, suggestion o command? Be kind and compassionate to one another. Suggestion o command? Ang Bible ay punong-puno ng command, hindi suggestion. Dahil ito ay mandato na kapag sinunod mo, mapapabuti ka. Kapag ang utos ay galing sa Diyos, papabuti. Kapag ang utos ay galing sa tao na may sariling hangarin, papasama. So ito ay command at ang command na ito ay may kalakip na pangako. Kapag ang kindness ay naging lifestyle, favor follows. Amen. Madali bang sabihin na sinasabi ng Biblia daw ay ito, sa halip maging mabait kayo. Ano ba itsura ng mabait? Ano ba itsura ng taong mapagpatawad? Ano itsura ng maawain? Yung binubugbog ka lagi ng asawa mo, sasabihin mo, nauunawaan ko. Yan, di ba? Grabe na, wala nang natira sa kaluluwa mo, lasog-lasog ka na, naunawaan ko. Yung kapatid mo, nagpartihan ng lupa, 7 kayong magkakapatid, nag-usap-usap yung kalahati tinira, sila-sila lang ang nagatian. Sabi mo, nauunawaan ko. Ang madalas bili ni Brother Eddie, wisdom din. Lahat ng meron tayo, pag-ibig, dapat may wisdom. Amen. Example, bakit ka umiibig? May asawa ka na. Hindi pwedeng sana dalawa ang puso ko. Hindi. May bahagi ng katawan natin talagang intended isa lang, pero may bahaging dalawa. Amen. Dalawa ang mata, dalawa ang tenga, pero iisang puso. Nandyan po ba kayo? Kaya dapat may wisdom yung love, may wisdom yung faith. Hindi pwede na, by faith, magkakatrabaho ko, mag-apply ka. Hindi ka nag-a-apply. Alam mo na, yung kumpanya magmakaawa sa yung parang awa mo, natanggapin mo na to, first salary mo, 24,000. May PhilHealth pa. Walang ganon. So faith without wisdom is dead. Also without action. Kamusta naman ang pagiging mabuti? Dapat sa mga pagkakataon, mabait ka mabuti, pero hindi ka mangmang. Hindi ka basta-basta paloloko, pero hindi ibig sabihin magpapakasama ka. Hoy, niloloko mo ko, scammer ka. O, di ba? Napakabuti po ng Panginoon sapagkat ang kanyang kabutihan,
ay itinuturo niya na mabuhay tayo ng mas maayos nang makakilala tayo sa Panginoon. Understanding breakthrough kindness. Nandyan pa po ba kayo? Ang kindness ay hindi lamang pagiging mabait sa mabait. Pero ang sarap nun, di ba? Ang sarap makipagpalitan ng bait sa kapwa mo mabait. Pero hindi lang ito doon. Hindi rin to good manners and right conducts. Because kindness is gentleness in action, compassion with movement, mercy express. Ang isang magandang halimbawa rito yung The Good Samaritan. Dumaan doon ng mga reliyosong tao, huminto ba? Binigyan ba ng first aid? Yung tao na hindi kilalang reliyoso, ang Samaritano, na kung saan ay dayuhan lang, huminto. Sa pagkakataong iyon, siguro sa panahon natin, ba't ko hihintuan? Baka mamaya magnanakaw yan, kaya binugbog. Madali pa ako dyan, masangkot pa ako dyan, gagastusan ko yan, di ko siya kilala. Pero yung Samaritanong yun, hindi lamang oras ang binigay. Hindi lang panahon, pati lakas at bulsa. Dinala sa ospital sa pagamutan. At binigyan ng assurance na babalik po ako kung magkano pa ang kailangan. Sukdulang kabutihan at kabaitan na nakita natin sa isang taong hindi mo inakala. Nakaranas na po ba kayo nun? Hindi mo inakala na may tao palang ganitong uri, kabait, at hindi mo inasahan na siya ang gagamitin para ikaw'y masalo sa kalagayang hindi mo inaasahan na ikaw'y pabagsak na, pero ikaw ay itinawid. Alam nyo yung mababait at mabubuting tao? I-treasure natin yun. Baitan din po natin sa kanila. Sa magulong mundong ito, pati sa loob ng iglesia, bibihira na ang may gininto ang puso. Pasalamat ka, katabi mo ngayon yung isa. Oh, di ba? Di ba? I-treasure nyo, hindi para i-please, hindi para paalipin ka. Dahil yung mga taong mabubutit, mababait, yun yung mga taong inutusan ng Diyos para maging kamay at pagpapala sa'yo. Ako ho, sa totoo lang, na-ospital yung anak ko, na aksidente. Sa 100,000 na gastos at magpahanggang ngayon, hindi biro. I really thank God, nangyari ang aksidente, ang ginamit ng Panginoon, mga tao sa loob ng iglesia, mga kapatid ko't kapamilya, na kung saan hindi mo inakala. Mula sa aksidente, papuntang ospital, nasa ospital, palabas, hanggang sa loob ng bahay po natin. Kaya sasabihin ko po sa inyo, lahat ng meron ako ngayon, ito'y dahil bigay ng Diyos at dahil ako'y na-born again at nakakilala sa Panginoon at merong iglesia na nagiging mabuti ang kamay at mabuti ang kalooban para sa aking pamilya. Bakit hindi mo ipaglalaban ang iglesyang ito? Bakit hindi mo hahayaan na mangyari ang kalooban ng Diyos na itama ang buhay ng bawat isa sa atin? Naniniwala ko marami pa rin pong mabubuting tao sa iglesyang ito. Amen. Ang kindness ay hindi lamang pagiging mabait sa mabait. Kindness is gentleness in action, compassion with movement, mercy expressed. Ito ay yung pusong handang magpatawad kahit may dahilan para magtanim ng galit. Bibig na pumipili ng pagpapala. Kamay na handang tumulong kahit walang kapalit. Ang ultimate example ng kindness, walang iba kundi si Jesus Christ. Isa rito, nakapako siya sa krus. One of the 7 last word, ano sabi niya? Father, forgive them. Grabe yun ha? Yung lahat ng tao na pinakain niya sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, marahil nandun ang mga kamag-anakan ng mga bulag na pinagaling niya, mga pilay na nakalakad, mga nanaposes na tumino, mga makasalanang tao, nandun ang mga kamag-anakan. Pero wala ni isa man tumayo sa entablado, kinuha ang latigo at siyang nagpalatigo. Pero nandun si Jesus at sinabing, forgive them, Lord. Patawarin mo po sila. Siguro kapag may kagalit tayo, ginawan mo ng kabutihan, siniraan ka pa, pinos ka pa. Siguro sa isip mo, susumpain ka din. Ganon tayo. Minsan kapag may nakagalit tayo at nagkasakit, sasabihin natin, ayan, sinusumpa na ng Diyos. Masyado tayong judgmental. Ang kabutihan at kabaitan, hindi lamang sa labi, kundi sa isip at puso. Breakthrough kindness is kindness that goes beyond convenience. Ito yung kabutihan na pinapakita kahit hindi ka naiintindihan. Kahit hindi ka na-appreciate, kahit hindi ka binabalikan ng kabutihan, nagiging mabuti ka pa rin. Ang kabutihang ito ay hindi isang kabutihang galing lamang sa tungkulin. Ang sarap kaya papasok sa isang restaurant, gaganyanan ka pa. Happy to serve. Diba? Walang gumaganyan sa'yo. Bira, la bandera ka lang, pero pag pumasok ka doon, good morning po. Happy to serve.
Iyon ay paggalang at kabutihan, dala ng tungkulin. Pero tayo may tungkulin man o wala, isinisilang lagi ang kabutihan dahil kasama natin si Jesus. Hindi ito mababaw, ngunit ito'y uri ng kabutihang pinili ang sandaling mas maging mabilis at madaling maging malupit, pero pinilit mong maging mabuti. Ang pagpapatawad nga po, hindi mo kailangang hintayin siya mag-sorry eh. Kasi po ang pagpapatawad para sa iyo yun. Ang hindi nagpapatawad, para kang nagtimpla ng lason, pinapainom mong pilit sa kanila pero ikaw ang namatay. Ang hirap nun, di biro. Yung wala kang ginawa, pero ginawan ka ng masama. Ang dami mong ginawang mabuti, isang pagkakamali, rest back sa'yo. Mahirap yun. Nasa isang magulong mundo tayo na parang ang hirap magpakabuti at magpakabait, pero hindi ito labanan ng tagumpay ng dami ng pera at ganda ng sasakyan at ganda ng bahay. Labanan ng kapayapaan to at labanan ng kagalakan sa buhay. Amen po ba? Akala siguro ng maraming tao, bagay di naman ganun ang buhay ko. Marami lang naman ako nakausap. Naakala nila kapag maalwan ang iyong buhay, maligaya ka sa buhay at mapayapa ang iyong buhay. Pero ang higit na maligaya at mapayapa ay ang marunong umunawa, magpatawad at magpalagpas. Nagiging masaya ang buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang kabutihan po hindi lamang isang katangiang ng pagkatao, kundi ito'y lagpas mula rito sapagkat iyon ang iyahayag ng ating pagiging Kristiyano. Breakthrough kindness opens heart to the gospel. Maraming tao po ang sarado sa preaching pero bukas sa pag-aaruga. Ano ibig sabihin nito? Kapag kasalita na ng Diyos at tila baga masakit, parang hindi tinatanggap. Pero ang gusto niya ay arugain mo siya, i-comfort mo siya, pasayahin mo siya, paligayahin mo siya. Naalala ko po si Zacchaeus. Kilala natin si Zacchaeus sa Book of Luke chapter 19. Pumunta po siya, nung nasa Jericho po siya, nabalitaan niya na maglalakad si Jesus, papunta si Jesus sa Jericho. At ang maganda ho nun, hindi ho alam ng mga disipulo kung saan at sino ang pupuntahan nila. Madalas ganun si Jesus eh. Nasusurprise na lang itong mga disciple. Gaya nung sinabi ni Jesus, tala, lumayo tayo sa dakong yon dahil napagod sila, dahil napakaraming pinagaling. Napunta sila sa ilang na lugar. Nung nandun na sa ilang na lugar, biro mo sabi ng disciple, pauwi na po natin sila. Kasi magagabi na, magugutom. Imagine that. Nakikita na nila na ang Diyos ay kayang gumawa ng himala. At nasaksihan nila at nabalitaan nila na mula po sa tubig, ginawang alak ng Lord. Mayroon bang hindi kaya ang Diyos kapag kasama natin siya? Iniiwan natin si Lord sa gitna ng problema, mas kailangan natin siya. Parang sinasabi natin, Lord, mananahimik muna ako. Parang yung isang pinalo up ko lang. Sabi niya, Pastora, wag niyo na po akong ipalo up. Babalik din po ako sa paglilingkod. Aayusin ko lang ang buhay ko. Kaya nga nandito tayo para maayos ang buhay eh. Nandyan po ba kayo? Kaya nga nandito tayo kasi pinapakastigo natin ang ating sarili kay Lord. Balik tayo kay Zacchaeus. Tapos, kuryosidad si Zacchaeus, siguro sa isip ko lamang po to, napakaliit niya, hindi niya makikita, nagkakagulo ang tao. Imagine that. Picture nyo po lang po sa imagination nyo, gaano karaming tao at naisip ni Zacchaeus yung umakyat ng puno ng sikomoro. Ibig sabihin, crowded. Walang lugar para makasilip siya. Pero akalain mo, sa dami ng tao, kailan lumakad kaya ang isang normal na tao na patingala? Huminto sa tabi ng puno ng sikomoro at tiningnan si Jesus. At tiningnan ni Jesus si Zacchaeus, sinabing, Zacchaeus, bumaba ka, sa'yo punta ko. Nagbulungan pati ang mga disipulo. Anong sabi ng disipulo? Hindi niya ba kilala yan? Imagine, ang sakit. Disciple din ang nagsabing, pauwi na po natin sila kasi magugutom. Tapos ito na naman, Kristiyano uli, disciple. Hindi pa kilala ni Lord yan? Di ba natin nakikita na parang pinapahiwatig rito, mas marami pang criticizer sa church at judgmental sa church. Sabi mo sa katabi mo, buti hindi ikaw yon. Hindi ba natin nakita na pagdating sa pagbubulay, imbis na bulayin ng matinding salita ng Diyos, ang binubulay, masasakit na salita na hindi marunong magpatawad. Kaya lugi ka, maganda ka lang tignan, pero basyo ang puso't isip. Amen po ba? Ang lakas pa naman magbigay ng sakit sa katawan yan. Sabi ng Bible, meditate my word. Day and night, night and day. Zacchaeus, sa'yo punta ko. Ano ginawa ni Zacchaeus? May teaching na ba siya ng tithes and offering?
Alam niya ba kalagayan ng church? Bumababa ang sabi, Panginoon, kung may naloko man ako, 4 na beses ibabalik ko. Grabe yun. Dahil kila si Zaccheo sa BIR nagtatrabaho. Ang daming kinulumbat at tinakaw ito. Kaya pangit ang pagkatao. Sino ang nagbigay ng atensyon at pupuntahan pa? Espesyal, walang iba kundi si Lord. Ni ang disciple question. Abi, sabihin mo sa katabi mo, daig ka pa ni Zaccheo. Walang tithes and offering, nilagpasan ang gusto ng Diyos nito. Ayaw nyo sabihin, baka makagalit kayo. No? Kindness ngayon, kindness. So dito nakita natin, hindi siya hinatulan, tinawag siya sa pangalan, pinuntahan sa bahay. Ano resulta? Repentance, restoration, salvation, kindness, and softened resistance. Baka sa pamilya mo, na matigas ang puso, baka hindi sermon ang kailangan, kundi consistent na pangunawa. Nandyan po ba kayo? Talaga namang, kung may pinakamaraming sermon, hindi sa church, kundi sa loob ng tahanan. Kung may magaling na preacher, wala sa loob ng church minsan, nasa loob ng tahanan. Kundi consistent na pangunawa, sa opisina o paaralan, sa mga kaibigan, baka hindi debate at labasan ng laman ng puso at pangangatwiran ng kailangan, kundi simpleng genuine concern lang. Nandyan po ba kayo? People may argue with doctrine, but they really resist authentic love. I remember si Rahab. Kilala niyo si Rahab? Si Rahab sa Bible, sa book of Joshua chapter 2, kindness that opened the door of salvation. The story of Rahab in Joshua chapter 2 is one of the most surprising accounts of breakthrough kindness. Si Rahab po ay hindi maganda ang pagkatao. Babae siyang nagbibigay ng aliw. Prostitute siya. Hindi rin maganda ang kanyang lahi. Hindi rin maganda ang bansa na kanyang tinitiran. At itong si Joshua nag-utos ng 20 tiktik na manmanan po papunta pong Jericho dahil sila po yung maglalakbay. Alam niyo po ba na ang 2 tiktik na to ay nagtago sa bahay ni Rahab? Nalalaman po na mga sandatahan o sundalo na papatay po sa sinumang tiktik na padadala ni Joshua, pinuntahan si Rahab. Nung pinuntahan na, alam mo sagot ni Rahab, ay naggaling nga po dito pero umalis na. Pero tiyak ko mahahabol nyo, puntahan nyo, takbuhan nyo. Nung malayo na po yung tiktik, tsaka umakyat si Rahab, tinago niya sa bubungan ng bahay niya. Alam niyo po, pambihirang ginawa niya, hindi biro. Nilatag niya ang sarili niya sa isang kapahamakan, pwedeng maging ang lahi niya ay mauubos at papatayin. Pero inisip niya pa rin maging mabuti sa 2 taong to na may magandang hangarin. Ilang kaya merong Rahab sa kalagitnaan ito? Ang mamamagitan para ang apoy ng galit, hinagpis, tampo at lungkot ay maibsan. Kapag ang church, pag may nag-open up, mamamagitan ka, wala na pong arguments. Wala na pong arguments. May mga tao kasi na hindi mo namamalayan, na bunga lamang po ito ng hearsay. Alam mo, ang pinakamangmang na tao, nakigalit ka pero hindi mo alam kung ano ang galit mo sa kanya. Galit kayo, galit din tayo. Galit natin yan. Tayo pupunta dyan, galit natin yan. Wala kang sariling paninindigan, kaya ninanakaw ang kabutihan at kabahitan na itinatanim ng Diyos. Pinakatalo pong tao, yung pinaliligaya niya pero kinukulong ang sarili sa anumang negatibong sitwasyon na natatanaw lang naman sa iba. Galing ni Rahab. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Rahab. So ito, nakipag-covenant siya. Grabe, sabi niya, sa ginawa ko pong ito, ano pong dulot nito? Ang galing ng ginawa ng Lord sa kanya. Alam niyo po ba, nasa kasaysayan po ni Rahab, sabi niya sa Joshua 2:12-13, kaya ngayon ipangako nyo sa ngalan ni Yahweh na hindi ninyo gagawa ng masamang aking sambahayan, alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Bigyan nyo ako ng isang katibayan, ililigtas nga ninyo ang aking ama't ina, ang aking mga kapatid, at ang kanilang mga pamilya, katibayang hindi nyo kami hahayaang mapatay. Dahil sa pagtago ni Rahab sa mga espiya ng Israel, kahit na maaari itong magdulot ng kapahamakan sa kanyang sarili, maaari niyang piliin ang katahimikan, maghalukip-kip at sa walang bahala, ngunit sa halip pinili niyang kabutihang nakaugat sa pananampalataya. Ang kabutihan ni Rahab ay isang pintong nagbunga ng kanyang sariling kaligtasan at kaligtasan ng kanyang pamilya. Sa kalaunan, siya ay naging parte ng buhay ng ating Panginoong Yesus sa book of Matthew chapter 1 verse 5. Palakpakan natin si Lord. Grabe yun! Yung impact,
Supernatural impact yung ginawan mo ng mabuti. Kaya nga yung paggawa natin ng mabuti, sa Diyos natin ginagawa. Hindi sa tao. Dahil kapag sa tao natin ginawa, mapapagod ka. Mananawa ka. Kaya nga nagpaalala si Apostol Pablo, Galatians chapter 6, beginning 6 to 10, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa takdang panahon, kung di kayo magsasawa, kayo ay aani. At minsan ang pag-ani natin, hindi sa taong tinaniman natin. Ako ang pag-ani ko ngayon, wala na yung mga tao. Sumakabilang simbahan na, sumakabilang buhay na, bumalik ulit sa dating buhay. Pero yung mga itinanim ko po, mga estudyante nung araw, hindi po ako nagyayabang. Mga kabataan na iaabutan mo ng baon. Mas may baon pa sa anak ko, pajibar lang baon ni Kat lang nun. Pero yung estudyante na naglilingkod dito, uuwi ng naglalakad, aabutan mo ng baon. Anong po balik sa akin? Hanggang ngayon, hanggat gusto mag-aral ng anak ko, nakakapag-aral. Hindi ako magyayabang. Hindi kami nahirapang magpaaral at hindi kami nahirapang magpaaral ngayon. Dahil nagtatanim ka, umaani ka. Nandiyan po ba kayo? Of course, hindi mawawala na minsan may mga taong mananakit. Pero bilangin mo naman yung mga taong nagpapasaya kaysa nananakit. 1, 2, 3, 4 lang sila. Sa daan-daan, 5, 10 na mas nagpapasaya sa iyo. Amen ba? Kung ikaw ay Kristiyano at JIL member, pag nag-invite ka ng birthday, tiyakin mo na nag-iimbita ka nga. Huwag naman mas na mangyari. Kung may sakuna, may namatay, tinitiyak ko sa inyo. Sarado na libingan, may JIL people pa rin nagpe-pray para sa pamilya mo. Bakit? Nagtanim ka eh. Handyan po ba kayo? Nagtanim ka. Hindi kagaya ito sa bangko, naalala ko, meron pala po akong passbook na nawala, na naitago. Yung pala yun, minsan pang 10 to 15 years, mapo-forfeit na. Hindi mo na mawi-withdraw. Sayang, ang laki pa naman. Hindi man malaki-malaki, siguro mga 10,000. Mga 15, 18 years na, hindi ko na ma-withdraw. Pero yung bangko sa langit, tapos na ang buhay mo, umaani pa mga anak mo dahil sa ginawa mong kabutihan at kabaitan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya merong sinisigaw sa Bible, your children will be mighty in the land. Amen. Mapapalat sa mga kamay ng mga nanay dito. Taas. Ayaw nyo maging nanay. Napakapalad nyo. Yung pananampalataya nyo, ang siyang ugat para ang mga anak nyo at kamag-anak ay paboran ng Diyos. Breakthrough kindness attracts unthinkable favor. Everybody say, unthinkable favor. Ang kabutihang inspired ng Spirit ng Lord ay may kasamang pabor ng Diyos. Naalala nyo si Ruth? Si Ruth, na manugang ni Naomi, dumating sa point na yung asawa niya namatay. Tapos yung kapatid ng asawa niya, patay din. Tapos yung biyanan niya, namatay din yung asawa. Grabe, no? Sabi nga ng mga tao, kamalas namang pamilya niya. Pinagsama-sama, parehong byuda. Ang hirap, bakit? Nagkakaunawaan sila, pero ang pinag-uusapan, lungkot at pigati. Diba pag-uusapan na-feel nyo ba kagabi? Ang alin? Ang lungkot, wala kang katabi? Oo nga. Yun ang pag-uusapan nila. Kaya nagdesisyon sino? Si Ruth. Sabi niya, malaya na kayo, magsipag-asawa kayo uli. Legal yan. Aba, yung isa, nagkaroon ng pagkakataon, iniwan siya. Pero iba si Ruth. Sabi ni Ruth, wherever you go, I will go. Wherever you stay, I will stay. Pipiliin ko kung nasan kayo. Alam mo ang ginawa niya? Dinukha niya ang sarili niyang kalayaang lumigaya at maging malayang muli sa pagiging mabuti sa kanyang biyanan. Na kung tutusin, okay na kayo, magpalit ka na ng apelido, wala ka ng koneksyon. Bigyan mo naman ng daan na lumigaya at sumaya ka. Sinikil niya yun. Grabe yun, ha? Ano sabi po ni Naomi? Sige, mag-asawa ka. Kung hihintayin mo mauna ako mag-asawa at mag-anak ako, lubang matanda na ako at matanda ka na rin. Pero hindi, iginiit ni Ruth, hindi. Tingnan niyo po ito. Dahil sa kabutihan ni Ruth kay Naomi, nakatagpo siya ng favor kay Boaz. Ang simpleng loyalty at kindness niya ay naging daan para mapasama siya sa linya ng Messiah. Sino ba si Boaz? Negosyante at kinikilala sa lupaing iyon. Na hindi lamang ang sarili niya ang inihaw, kundi maging ang kamag-anakan ni Naomi ay nasama sa biyaya at pagpapala. Nakita natin ang impact ng kindness and goodness. Simpleng bagay na itinanim, jackpot ka. Matindi pa sa 5-6 pag tumubo. Hanggang dulo ng iyong lahi.
Pero ito rin ang pinakamahirap gawin araw-araw ang magpakabait. Sa mga empleyadong nandito, ulaan ko kung anong araw na ayaw nyo. Lunes. Diba? Kung kailan puspos na puspos ka, nagkakandaiya ka, sasalubong sa'yo yung boss mo na ang tingin mo'y leon o kaya tigre. Pero yung leon at tigre nakaharap mo, ginagamit pa rin ng Diyos para tuwing kinsenas katapusan, may pambili ka ng bigas at pampapedicure mo. Diba? Pipiliin pa rin, Lord, kahit sa kabila ng napakaraming salbahing tao, magpapakabait pa rin ako sa tulong at biyaya mo. Because kindness position you for divine appointment. Minsan ang breakthrough mo ay hindi manggagaling sa koneksyon, kundi sa karakter. Hindi sa strategy, kundi sa spirit. Tingnan nyo kung gaano impact ka. Magpapacheck up ka. Sabi nung nag-recommend sa'yo, doon ka kay doktor. Mabait yon. Ano ang nangyayari sa pandinig mo? Mabait. Hindi mo na naisip, magaling ba yon? Mahusay ba yon? Iba yung impact na mabait yun sa magaling yun. Sana nga ang apelyido namin ni Kuya Celo, Maria Diwani, mabait. Ang dami kasi expectation sa amin. Magaling kasi ako ng dalaga. Diba? Iba yung attitudes sa narating mo lang sa mundong ito. Kaya sa huli, hindi ako nagyayabang. At wala akong pwedeng ibang yabang. Kung madrona tinapos ko, board exam na lang, binagsak ko pa. Yung napangasawa ko, hanggang high school lang. Walang tinuntungang college. Purihin ng Diyos, sino ako para tumayo sa pulpitong ito? Ang bait lang at ang buti ng Diyos. Sa mga manggagawang nandito, buti na lang hindi nauubos ang bait ng Diyos sa'yo. Ginagamit ka pa rin kahit mali minsan ang puso natin. Ako tatayo sa mundo, hindi sa loob ng 36 na taon laging tama ang puso ko, pero ang bait lang ng Diyos ko. Hindi sa 36 na taon na paglilingkod ko, laging mabuti ang spirito ko, mabuti lang lagi ang Diyos sa buhay ko. Mabuti ang Diyos sa negosyo mo. Mabait ang Diyos sa pamilya mo. Amen po ba? Wala nang hihigit pa sa kabutihan at ng mabuting Diyos. Hindi sa strategy, kundi sa spirit ng Lord. Kapag ang kindness ng bawat isa'y consistent, ano meron? God opens unexpected doors. God sends destiny helpers. God releases supernatural opportunities. Ano po ibig sabihin ng unexpected doors? Katok ka ng katok dito, ayaw mabuksan. Lahat ginawa mo na, dinasalan mo na, nilagyan mo na ng orasyon. Yung pala, yung pinto sa likod ang mabubuksan ng wala kang kahirap-hirap. Unexpected doors. Unexpected person. Alam ko po ang kalagayan ng nasa ospital ka, malala ang kalagayan, tapos hindi mo alam, bumupunta ang bill. Grabe yung bill namin. Emergency pa lang. 14,000 na. Oras pa lang yun. Tatagal ka pa. Pero God opened the doors. Binuksan niya ang iba't ibang pinto na hindi mo na namalayan, napakabilis ng pasok para lang sa pangangailangan. Hindi huminto ang tulo ng langis. May mga unexpected door. God sends destiny helpers. Yung pong marating mo, yung destiny mo, may tutulong sa'yo. Para marating mo yung posisyon na yan, may taong nag-recommend sa'yo. May taong minentor ka, kinoach ka. Hindi biro ang posisyon sa iglesia, mga kapatid. Dahil hanggang langit yan, hindi hanggang lupa. Simpleng pagkamay dahil asheret ka. Simpleng hindi nakikita dahil naglilinis ka ng CR. Simpleng manggagawa na nasa taas ka, walang nakakakita, walang audience, walang spotlight. Pero ginagawa mo ng mabuti at may kabaitan. Ibang klase yun. Walang nakakakita ng sakripisyo mo. Mamaya, kakain po kaming mga worker. May nagluto. Sinisigaw ko ba rito? Ang nagluto po ng minudo, ang nagluto po, wala. Pero habang ikaw ay naka-makeup at hindi humuhulas ang lipstick, siya mantikaan. Pero sa Diyos ginawa, wala pong sweldo yun. Pero ano lang meron tayo? May dangal at dignidad ka na ginagawa mo to para sa Diyos. May mga taong nag-akyat sa iyo para makarating ka sa pinaglilingkuran mong Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. God releases supernatural opportunities. Sabi ko, ibang klase may church, ano? Meron tayong nag-aaral dito, nagdodoktora, sa mata. Diyos ko, pagka pala ikaw, yun ang course mo, iba't ibang klaseng sakit sa mata, dadalin mo. Hindi para pag galawang eksperimento lang.
Purihin ng Diyos, biro mo, meron kang crowd. Meron kang tinulungan na at natulungan ka. JIL yun. Uulitin ko lahat ng suot ko, araw-araw. Lahat ng kinakain ko. Mga kinain ng mga anak ko. Kung saan ako natira, iyon ay dahil sa Diyos at may JIL Church ako. I am forever grateful talaga for the glory of God. Dami kong iba't ibang eroplanong nasakyan. Bansa na napuntahan. Nakaing masasarap. Dahil pinakita ng Diyos ang kaibahan ng nakakilala sa di nakakilala. Ang naglilingkod sa di naglilingkod. Be grateful, kapatid. Hindi yung nakanti ka lang ng konti, nakalimot ka na. Ang hirap pong gumawa ng mabuti sa kapwa. Na madungisan mo lang ng konti at makanti mo, wala na, limot na. Naalala ko po, nung minsan may pinuntahan po ako, nagkakagulo. Sabi ho nung kapatid ko, Diwani, pastor ka, hindi ka barangay tanod, hindi ka kapitan at hindi ka mayor. Hindi ka rin pulis. Hindi lahat ng pupuntahan mo, pastor ang kailangan. Minsan ang kailangan dali na sa mental. May ganon. Pero wala pagtawag ng pangangailangan, meron kang habag di ba? Meron kang habag. Naalala ko si Pastor Helen, nagtuturo. Paglabas niya, may nakahandusay na patay. Nailagay ko siya sa isang lugar na napakarami pong krimen nung araw. Mababait na yung tao, no? Sige. May tagagawa na ng damit natin, taga-repair, di ba? So, mga tipong ganon. Yung church natin do, pinasimento no mag-anniversary. Buti na lang, may nananatiling ilaw at asin doon. Grabe, di mo tatagalan. Matatakot ka. Pero just because of the love, of the goodness of God, nagagawa mo babalikan mo ng bait ang Lord sa sobrang bait niya. God releases supernatural opportunities. May mga oportunidad talaga na talagang grabe. Bakit ipinagkaloob sa'yo? Anong meron ka pero napili ka ng Diyos? Di po ba? Ako hanggang ngayon, ang daming magagaling. Kita nyo, pag wala ako dito, pag may nagturo, ang gagaling, mga kabataan. Mula sa kabataan, katandaan, gusto niyo, bigyan ko kayo ng sample. Yung apo ni Helen, pag pinagturo ko dito, si Tihila, baka magulat kayo, mag-anointing service pa yun. Iba na, bata ngayon. Kaya nga, pinagbubuti ko na lang. Bakit? Baka wala pa sa kapanahunan, ako'y mawala at madisqualified ko sarili ko. Masarap maglingkod kahit masakit. Masakripisyo pero tutuloy ka dahil hindi kayang ipaliwanag ang kagalakang meron ka. Favor flows where Christ-like character grows. Do you remember Joseph sa Genesis chapter 50? Kindness that opened the door of unthinkable favor. Grabe yun, ang sakit-sakit nun. Uulitin ko, pinagtangka ang patayan, nagbago isip, pinagbili na lang. Pareho lang ng level yun Sana pinatay mo na lang ako. Kapatid kita, binenta mo ko. Half of my life na wala sa buhay ko. Ang pagiging kabataan ko, nakapiling ko sana si nanay, si tatay, kalaro ko kayo. Na dapat sana natutulog ako ng maayos, nabihisan ako ng maayos, pero ano nangyari sa akin? Nabilanggo ako. Pinagbintangan akong manggagahasa. Ang buhay ko parang nasalanta. Pero pinahintulot ng Diyos yun, nang humarap na ang kanyang mga kapatid at tumihingi na ng tawad at kailangan niyang pagpalain at tulungan ito. Ano sabi niya sa Genesis 50 verse 20? You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Oo, sinaktan niyo ako, pero pinahintulot ng Diyos ang lahat ng iyon para maging pagpapala. Sana, paghandaan na po natin yung parating na pagpapala. Merong iba kasi dahil sawe, ape, nung pinagpala, ganun na siya ngayon. Hindi ka na makilala. Parang nung pinagpala na yung mga kamag-anakang umape, ni anino ayaw mo nang masinagan ka. Sana habang pinagpapala, lalong nagiging mabait at nagiging mabuti. Sana habang dumadami pera, reachable, pero thinkable. Amen. Hindi ka pauuto, pero mabuti ang puso, mabuti ang isip. Sana hanggat konti pa lang ang nararating natin, mas lalo tayong pabait. Amen po ba? Breakthrough kindness fuels revival. Ang revival ay hindi lang nagsisimula sa stage, mga kapatid, kundi nagsisimula sa puso. Sa Book of Acts 2:47, makikita natin ang early church na namumuhay sa generosity at unity. Ano resulta? Acts chapter 2 verse 47, and the Lord added to their number daily those who were being saved.
Ang atmosphere ng kindness ang nagiging breeding ground ng revival. Kapag ang church marunong magpatawad, hindi mapanira, hindi chismoso-chismosa, hindi marites, maunawain at mapagmalasakit, hindi mataas, ang presensya ng Diyos ay komportabling kumilos. Ito lang. Pag okay kayo ng mga kaibigan mo, komportable ka, di ba? Lahat ng biro mo walang meaning. Kahit nga below the belt bakit? Komportable ka? Walang asiwaan. Pero kapag negative ka, kahit wala naman sa'yo, malaking issue sa kanya. Pangit, di ba? Sasaya ka ba? Alam niyo sa totoo lang, natawa yung asawa ko. Sabi niya, nasanayan mo na rin, ano? Siyempre, pag may counseling ka, sa labas counseling, tumutulo-luha nung nagpapa-counsel. Pastor, ako kumakain. Alam, masabayan ko siya, di pareho kaming iiyak. Tatatagan mo bilang counselor Bilang counselor. Tatatagan mo, hindi mo sasayawan, hindi mo sasabayan kung anong emosyon niya. Dapat ang impart mo sa kanya ay katatagan at kabutihan ng puso. Lalago ang iglesia. Revival is sustained not just by power, but by purity of heart, expressed in kindness. Tingnan po natin muli ang Book of Acts chapter 2, 44 to 47. All the believers were together and had everything in common. They sold everything in common. Ano yung common nila? Hindi mo na makikita rito kung sino malaki sweldo o maliit. Hindi mo na makikita rito ang walang ambag. Nagkaisa sila, nadalin natin lahat ng yaman natin, pagsama-samahin, para walang maghihirap. Pare-pareho lang, extreme generosity. Yung sinabi kanina ni Darrell, extreme generosity. Breakthrough generosity. Kasi sa totoo lang, ang lakas ng power ng pagbibigay no? Ano po? Wala nang mga parking dito. Kami ni Leo may parking pa Bakit? Kaibigan namin lahat ng security guard. Sarado na, sold out na ticket. Pero pag ikaw tumawag, meron. Bakit? Pag pupunta ka ng bangko, yung security guard may phone number sa'yo, dadaan ako okay. Pag may papasok, hindi po sa bus namin to. Pero pag ikaw dumaan, sa'yo yung parking. Bakit? Because of kindness. Simpleng pagbibigay ng 20 pesos, 100 sa naghaharang na sasakyan para makatawid ka. Impact yun. Simpleng nagpagasolina ka, yung sobrang 20 pesos, 30 pesos, binigay mo na. Paborito ka nun, nakapila pa, uunahin ka. There is power in giving. Amen. Kung yung hahong maling pagbibigay ng lagayan nakakabuti. Di mabuting puso pa na naglalagay at nagbibigay. Napapadalas, napapabilis ang biyaya at pagpapala. Simple kindness, simple token of kindness. Meron kong namamali mo, sabi mo, pang-aadik mo lang. Hindi mo na binigyan, nilait mo pa. Wala nang value ngayon ng 20. Saan makakarating ang 20 mo, Ate Eden? Wala na. Saan makakarating ang 100 mo? Leo, wala na. 1 pieces nga, samahan mo ng french fries, lagpas 100 na yun Samahan mo pa ng soft drinks. Pero pagbibigay sa Panginoon, pagtulong, hirap na hirap ka, ang impact nun, supernatural. Amen po ba? Ibang klase yun, supernatural yun. Pagka ako umuwi, babalutin mo ba itong tinira nyo? Kasi minsan, ang daming pagkain. Sabi ko, sige ka ako, balutin yun. Siguro nagtataka yung iba. So, nag-confess na ako kay Carleda. Kasi kako marami tayong pakain. Pagpasok mo pa lang dyan, yung mga gwardya, inaabutan mo na. Yung sobra-sobra, bigay natin. Kahit nga hindi sobra, mas matindi dating nun ang balik nun Hindi sobra, nagbigay ka. Act of kindness. Amen po ba? Kung mali-maleta pera nyo na dinideliver sa'yo ng mga militar, bigay tayo, di ba? Grabe yun, ang hirap bilangin, no? Sumakit ulo ko doon. Practical ways to practice breakthrough kindness. Una, choose forgiveness daily. Hindi ito one-time event. Kagabi, ang ganda ng, okay ba sa inyo yung couples night kagabi? Lugi yung di umate. Grabe, no? Ano bago? Atin lang. Simplihan lang, di ba? Sabi ni Pastor John, sabi niya, grabe yung couples night, disimulado, pero big time ang dating. Sabi ko kay Pastor John, ipinapangako ko sa ating pagtanda, araw-araw kitang patatawarin kahit wala ka pang nagagawa. Sana ganun din ang gawin mo sa akin. Dahil napansin ko sa mga pagtanda, nagiging irritable ang ilang matatanda, pero hindi tayong dalawa yon.
Nagiging mainitin ang ulo, hindi nagkakaintindihan. Siyempre, humihina na pandinig. Mahina na pasensya. Sinabi ko, ito sinabi ko. Humihina na ang pangunawa. Sabi ko, araw-araw may nakaimbak akong pagpapatawad sa iyo. Naalala niyo yung ilustrasyon ko? Merong mag-asawa. Ulitin ko na para sa mga hindi umaten, ano? At nadinig nyo na rin to, pero marama nariwa. Meron pong babae, asawa, na na-aksidente, minor lang naman, kinakailangan ma-confine sa hospital. So walang choice, kundi yung kanyang asawa ang mag-alaga at magbantay. Pinaglib yung kanyang asawang lalaki, pinauwi sa bahay at sinabing, kunin mo yung mga gamit ko. 22 years na sila magkasama, hindi alam ng lalaki kung saan nakalagay ang mga damit ng kanyang asawang babae. So, itinext pa. O yung pantit bra ko, nasa baba ng cabinet. Yung blouse ko, nandito. Yung towel ko, nandito. Hindi sinasadya, nabuksan niya yung maliit na box. Nakita niya may jewelry box. May mga munggo. Buto ng munggo. Natawa siya, sabi, ang weird ng asawa ko, may buto ng munggo. Pagdating niya sa ospital, sabi niya sa asawa niya, sabi niya, Han, bakit may buto ng munggo doon sa jewelry box mo? Tawa siya ng tawa habang tinatanong, sabi niya, kasi ako lang talaga nakakaalam nun. Kasi ang ginagawa ko, kada masasaktan mo ko ng salita, naglalagay ako ng butil ng munggo. Tumawa ng tumawa yung lalaki. Sabi niya, ay talaga? Ibig sabihin, sa loob ng 22 years, konting salita lang ang nakapanakit sa'yo. Ay hindi, pag 1 kilo na, binebenta ko na. Tandaan nyo, i-practice ang kindness sa loob ng pamilya. Pag pinractice ang kindness sa pamilya, mapapractice nyo sa church. Assignment nyo lahat, uunawain nyo nanay nyo, uunawain nyo mga anak nyo. Pangangaralan ng nanay ang anak at ang anak ay makikinig. Kung may mali ang magulang, sabihin ng marahan. Amen. Kasi minsan magpapaturo tayo, di ba? Paano ba bubuksan ang email? Mama, ilang beses ko na sinabi sa'yo, alam mo yan. Diba? Pasensya na kayo. Di ba nakapagpalit-palit na kayo naman ng email, di namin mabuksan-buksan. Anak, paano ba kami mabubuksan ng YouTube? 3 beses ko na tinuro sa'yo yan. Nung bata kayo, ganun din kami A. A. B. Diba? Pag tinuturo sa inyo, ngayon kami paulit-ulit, nahihirapan kayo. Sowing and reaping lang yan. Choose to forgive. Ang dami talagang mapanakit. Sinasadya man o hindi. Sa paglilingkod, bawal ang sensitive. Amen. Dapat patatag tayo dahil hindi mo alam kung kailan kasisibatin ng kaaway. Gagamitin minsan ng leader, kapwa leader. Pero hindi ito magpapatinag sa'yo dahil una sa lahat sa Diyos ka naglilingkod. Amen. Number 2, speak loud. Palakpakan natin si Lord. Konti na lang. Speak life intentionally. Iwasan anumang mga negatibong salita. Piliin ang encouragement. At kung dumating man mga salitang hindi mo inaasahan, pilitin mo pa rin at piliing maging mabait at mabuti. Kunin ang aral. Sabi ko kay Kat, sabi ko, Kat, may mga aral dyan, may mga tinuturo ang Panginoon dyan. At alam ko lahat tayo may matututunan. Hindi na natin iisipin kung anong gustong isipin ng tao. Ang pinakamahalaga, anong aral sa bawat sitwasyon ng buhay. Ang pinakamatalinong tao ay yung natututunan anumang aral na kanyang kinakaharap. Serve without spotlight. Do good kahit walang nakakakita. Ang Diyos ang nakakakita niyan. Amen. Sa lahat ng paggawa natin ng mabuti, sa lahat ng mga pagtulong, sa lahat-lahat ng yun. Hindi ko malilimutan, meron tayong kapatiran. Worker siya. Ang layo ng lugar niya, napakalayo. It takes 1 to 2 hours o 2 hours bago makarating. Pag traffic, 3 hours. Dito ma-attend. Malaki po yung position niya dito sa church. Kaya po yun, pag magsisimba, mula umaga hanggang gabi na. Siya po gumagawa ng report. One time, nandun siya sa McDonald's. Kasi may gawain tayo doon. Pauwi na kami. 24 hours. Nandun siya nag-iisa. Sabi ko, ba't di ka pa umuwi? Sabi niya, hintayin ko po yung tatay ko, Pas. Sigurado ka? Opo, hintayin ko po. Lumabas na kami, sasakay na po ako ng sasakyan, bumalik ako. Kasi may nag-love gift sa akin na 500. Sabi ko, kasi napansin ko, walang iniinom. Sabi ko, eto, pagdating ng tatay mo, bili kayo kako na, kumain muna kayo kasi malayo-layo mo motorin nyo. Natulala siya, sabi niya, Pas, hindi niya masabing wag na po. Sabi niya, salamat po, Pas. Sabi ko, sige, umalis na ako. Nag-aaral siya ng second year college. 3rd year, 4th year. Isang ganap na maganda po yung kurso niya.
Sangganap na CPA na siya. Alam niyo, purihin ng Diyos. After 2 to 3 years, tsaka siya nag-testify. Sabi niya, gusto ko pong sabihin sa inyo na nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay ni Pastora. Hindi niya ako madalas kausapin. Kung kausapin pa po ako, kinukorek ako pagdating sa report. Pero ang tindi po ng ginawang impact niya sa buhay ko. Naalala niyo, Pastora, that was a year ago, nasa McDo po tayo. Sabi ko po, hintayin ko tatay ko. Opo, hintayin ko tatay ko. Pero ang tatay ko kasi ay panggabi. Bukas na ng umagang uwi. Tsaka ako susunduin. Wala ho akong pamasahe pa uwi, Pastora. Kaya minabuti ko, inisip ko, doon na lang ako mag-overnight. Total overnight naman po yung resto. Impact. Ang tindi ng impact sa akin. Yung 500 na yun, hindi naman nakadagdag kung ano man meron ako eh. Wala na. Hindi na scam na malaki yun. Maraming nga may mga bagay na nawala, hindi ko na iniinde. Pero yun, ang laki ng impact. Ilan kaya sa ating mga kapatiran na tapik mo pa lang, lumalakas na? Ilan kaya sa kapatiran ngayon na sabihin mong kamusta ka na? Ilan kaya sa kapatiran ngayon na nangangailangan ng pangunawa kasi hindi siya nauunawaan ng iba? Ilan kaya sa atin na may mga labanan? Itong mga wayan na to, pag mag-uusap-usap kami, siyempre alam ko yung pressure nila eh. Lalo na kapag matataas ang posisyon niya sa kumpanya, ang tindi ng pressure. Kaya pag nagpa-meeting ako, kain lang muna tayo, kwentuhan, mag-isip na masasaya. Kasi magagaling na kayo, matatalino kayo. Pag umupo tayo, alam nyo na sasabihin nyo. Alam nyo na kung ano gusto nyo. Alam nyo na kung ano gusto ko. Alam nyo na kung ano gusto ng Diyos. Di ba ang ambag na lang natin sa taong nagtatagumpay? Makisaya na lang. Minsan yun na lang ang ambag mo, nagdedicate ako ng sasakyan. Habang, taas nyo po ang inyong kamay, ituon nyo po sa sasakyan. Makikibulong ka pa. Sabi niya, malakas sa gas yan. Sobra yan. Hindi nag-isip. Yes, Lord! Amen! Yes, Lord! Nag-dedicate ulit ako second hand. Sabi niya, ba't naman second hand pa binili? 3 taon lang yan, sira na yan, daming gastos. Sige, alayan siya. Yes, Lord. Makisaya ka na lang kung ano nagustuhan. Amen. Hindi naman kinuha sa'yo pambayad. Ambag mo lang lumigaya, ambag mo lang makipanalangin. Tapos na yon, malaking biyaya na yon. Amen. Kung hindi pasado sa'yo, masaya siya. Amen. Gustong-gusto niya yon. Di ba makiligaya na lang tayo? Makisaya na lang tayo? Amen ba? Nandyan po ba kayo? O, nung karoon tayo ng Leaders, Workers, and Conference. Diba? Di naman natin ginawang personal ang laban. Naalala ko nung nagbabalibol na malaking bola, no, Lot? Sabi ni Lot, wala yan! Dadaplis yan! Hindi tatamaan yan! Sabi ko, Lot, hanggang laban lang yan, ha? Pagkatapos ang congratulations na. Dahil ang saya ng iba, saya ng lahat. Amen. Respond gently under pressure. Ang tunay na kindness, nasusubok sa stress. Yung mataas na yung stress. Yung bumigay na yung isa, napasigaw na, nakapagsalita na, nakapanumbat na, mataas kasi stress. Tapos nun, ikaw na may kindness, wala na, tatawid lang, dadaan lang. Amen po ba? Dala yung magandang relasyon ng tahanan sa loob ng simbahan, maging sa kaibigan. Be compassionate to the difficult people. Minsan ang pinakamahirap mahalin, ang pinaka-nangangailangan ng pag-ibig, pero pinaka-mahirap pakisamahan. Yung pinaka-mahirap mahalin na hindi mo alam kung anong gusto niya, na hindi mo alam kung anong masakit sa kanya, pero iyon ang nangangailangan minsan ng matinding pag-ibig. Spiritual principle behind it, sabi po ng Galatians 6:7, a man reaps what he sow. Kapag kindness ang itinanim mo, favor ang aanihin mo. Open doors ang aanihin mo. Spiritual breakthrough ang aanihin mo. Hindi instant harvest, pero siguradong may maka-harvest tayo. Be the carrier of unthinkable favor. Be the carrier of open doors. Kung gusto natin ng breakthrough sa pamilya, ministry career, simulan natin ang breakthrough kindness. Ang mundo ay puno ng harshness, cancel culture, at madaling magalit ang tao. Pero ang mga anak ng Diyos ay tinawag para maging iba. Kapag ka po nasa sakyan kami lahat kami driver eh. Nagda-drive din naman ako, tumigil na lang ako. 3 na yung driver. Lahat kami driver. Sa kalsada makakakita ka ng iba't ibang attitude. Sasabihan namin kung sino nagda-drive. Ang hirap, pagka mainit ang ulo mo, ang lagi ko sinasabi sa kanila, magpatalo na lang tayo. Dahil sa mga ganitong sitwasyon, mas marami ang madilim ang isipan kapag hindi ka nagpatalo, lalo kang matatalo. Minsan yung pagpapatalo, na ang kapalit ay pagkakaisa,
para maalis ang asiwaan, para mapanatag ang buhay. Iyon ay espiritu ng kapakumbabaan. Tandaan po natin, wala tayong dapat patunayan at wala tayong pwedeng patunayan. Amen po ba? So ang mundo ay puno ng harshness. Ang kindness mo, maaaring maging sagot sa panalangin ng isang tao. Maaaring maging dahilan ng salvation ng maraming pamilya. Maaaring maging simula ng revival sa ating church. Remember this? Kindness is not weakness. It is spiritual strength under control. Kapag pinili mong maging mabait sa kabila ng sakit, compassionate sa kabila ng pressure, at mapagpatawad sa kabila ng betrayal, you are positioning yourself for God's favor. Breakthrough kindness releases heaven's resources on earth. So today, choose kindness and watch God release favor. Let's bow our head and close our eyes. We give you praise, O God. Kung may pinakamabuti man sa aming kalagitnaan, kung merong hindi napipikon sa amin at hindi kami kinasasawaan at hindi kami pinipitin at binibitawan, ikaw yon, Lord. Kung meron man kaming kindness sa puso, ito'y galing sa'yo. Ikaw ang dahilan. Kaya salamat po sa walang hanggang kabutihan na meron ka. Salamat po sa walang hanggang pagmamahal mo na dulot ng iyong kabaitan. Mabait kang Diyos. Hindi ka napipikon. Hindi mo kami basta inaayawan. Salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal at kabutihan. At narito kami para sambahin at luwalhatiin ka sa kabila ng aming kakulangan, sa kabila ng aming mga kasalanan. Niyakap mo ang krus ng Kalbaryo, maligtas lang ang iyong mga anak. Let us all stand and let us worship the Lord our God. We give you praise and honor you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. Yes, Lord. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Give you praise, Lord. And all my life you have been faithful. Jesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Let us lift our hands. Let us enjoy the goodness of Jesus. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life Oh, we you give you have praise been and we honor your holy name, faithful. Jesus. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
Panginoong Diyos, marami pong salamat sa pagpapaalala ng lahat ng kabutihang meron po ikaw, na siyang amin pong nararanasan at nadarama. Ang dalangin po namin, Lord, hindi man ikaw namin magaya ng totohanan, taniman mo ng kabutihan ng aming puso. Sa mga panahong nahahamon ang aming pangunawa, sa mga panahong nahahamon ang aming pagpapatawad, bigyan mo kami ng lakas na gawin ang lahat ng ito. Dahil una kang nagpatawad bago kami matutong magpatawad. Una kang umuunawa bago namin piliting unawain ng iba. May umunawa muna mo sa amin. We pray, Lord, na bigyan mo kami ng pusong mababa na nakikita ang pangangailangan ng aming kapwa. Matang nasisilayan ang mga mabubuting bagay kaysa mga pangit na bagay. Sinusurrender po namin sa iyo ang aming mga sarili, ang aming mga buhay. Tulungan mo kaming maging ganap na ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo po ang pamilya ng bawat isa, pagpalain mo pong iyong mga anak, pagpalain mo pong iyong mga anak na narito, Diyos. At inaangkin po namin, Lord, ang ganap na tagumpay sa buhay ng bawat isa. Salamat po, dakilang Diyos. And we give you honor and praise in Jesus' name. Amen and amen. Nasa harapan po natin ang mga elements na ito ng pagpapatibay ng ating pananampalataya. Pagpapatunay na 2,000 taon na, higit pa na mayroong Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Sa unang Korinto po ay sinaysay nang bago po dakpin ng Panginoon ay nagkaroon po ng pagsasalo-salo mga disipulo. At habang po sila'y nagsasalo-salo, dumampot ng tinapay ang Panginoon at sinabi niyang, sa tuwing kakain kayo, alalahanin niyo ang tinapay na ito ay simbolo ng aking katawan na nabayubay, pinako, na kung saan ay may kagalingan sa lahat ng uri ng sakit karamdaman. Dinampot niya ang saro na kung saan ay naglalaman ng alak. Ito ay simbolo ng aking pagpapatawad na nabubuo ang aking dugo sa krus ng Kalbaryo. Gawin po natin ito na may pananampalataya. Sino rito may sakit ang pamilya, di nagkakasunduan, may alitan, may asiwaan. Sino rito may sakit physically, na maging ang doktor ay nahihirapang tingnan kung paano ka gagaling. Gamitin po natin ang prinsipyo at hawakan po natin ang may pananampalataya ng salita ng Diyos. Sakit sa emotional, mental, spiritual, financial, material. Let's pray po na ang Diyos po ang magpapagaling. Lay your hands toward these elements. Urabalakaya rasyandara sikirialahande. Pagkapalain mo, Panginoon, ang tinapay at Diyos na ito. Hayaan mo, Lord, na patuloy na kalakip nito ang aming pananampalatayang iaahon mo kami sa lahat ng uri ng sakit karamdaman, physically, emotionally, mentally, spiritually, relationally, materially, and financially. At inaangkin namin ang tagumpay, kami mapagtagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Kumuha po tayo, isa-isa at sabay-sabay po natin itong kakainin. Thank you for the cross, the mighty cross. That God Himself should die for such as us. And every day we're changing to your image more and more. Yes, by the cross we've truly been transformed. So amazed, and we give you praise that you would save us for such a cause. And we're so amazed. We're so amazed, and we give you praise for the power Taas po natin ang ating of the tinapay. cross. Ibigyan ko lamang po kayo ng 30 segundo kung ano ang nais niyong ipanalangin sa Diyos. Saang area ng buhay natin ang nangangailangan ng kagalingan? Physical ba? Emotional ba? Mental ba? Financial ba? Relational ba? Spiritual ba? Material ba? I'll give you 30 seconds to pray. Aming Diyos na banal na nakatunghay sa aming kalagitnaan, dinideklara ko po na sa mga latay mo, Jesus, kami pinagaling. Pinangahawakan po namin that you are Jehovah Rapha. Ikaw ay manggagamot at may pananampalatayang inaalala po namin ang lahat ng ito.
Lukuban mo ng iyong kapangyarihan ng mga tinapay nito para sa iyong kapurihan at kalawalatian. Sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay po nating kainin. Muli po, itaas po natin ang juice and I'll give you 30 seconds para po ipanalangin at ihingi ng tawad ang ating sambahayan, ang ating pamilya, ang ating lahi, na hindi lamang tayong kumilala sa Panginoon, maging ang ating mga mahal sa buhay. Let's pray for our family. Marami pong salamat sapagkat sinabi mo, Panginoon, kapag ibinuka ng aming labi ang lahat ng aming mga kasalanan, ikaw ay magpapatawad. At dinideklara namin, Panginoon, sa dugo mo na natutigis sa krus ng Kalbaryo, simbolo ng kapatawaran, hindi lang ng aming buhay, maging ng lahat ng mahal namin sa buhay. Namamagitan po kami para sa aming pamilya, ng kaligtasan ng aming sambahayan. Kung merong mga asawang lalaki, asawang babae, hindi pa kumikilala sa iyo, mga anak na hindi pa kinikilala ka, Lord, inaangkin po namin ang kapatawaran. Salamat po, dakilang Diyos. Lakipan mo ng iyong kapangyarihan ng Diyos na ito, simbolo ng iyong kapatawaran. Sa ngalan ni Jesus, sabay-sabay nating inumin. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Tunay na kami yung pinalaya, binigyan ng bagong buhay, binigyan ng pag-asa, binigyan ng kabutihan. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasalamat, kalwalatian. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng